Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mario. Ang kwentong ibabahagi ko, karanasan naming magkakaibigan. Nag-aaral pa kami noon sa elementarya. Taong 1978. Nakatira kami noon sa isang barangay sa Haniway. Nasa liblib ang barangay na ito. Kailangan pa namin tumawid ng ilog na kung tawagin ay Suwagi. Tatawid kami sa ilog na ito bago kami makarating sa bayan o maging sa paaralan. Nag-aaral kami sa ika-6 na baitang sa elementarya. Kasama sina Troy at Rami na aking kababata. Bakod lamang ang pagitan ng aming mga bahay. Unang bahay na makita ay bahay nila Troy. Sunod ay kay Rami. At panghuli ay ang bahay namin. Kapag walang pasok sa paaralan ay magkasama kaming umuwi o kahit na gumagala. Laging pinapaalala ng aking magulang na laging mag-ingat, lalo na sa pagtawid sa ilog ng Suwagi noon. Marami na kasing balitang trahedya sa ilog na ito. Karamihan ay mga nalunod. Meron ding nadisgrasyang sinasakyang tricycle. Pero ayon sa albularyo na kilala namin, ginagawa na lamang dahilan ng trahedya. Pero ang totoo, may kababalaghan na nangyari sa ilog. Ayon sa albularyo na si Manong Indo, may engkanto umano na nangunguha ng tao sa ilog, lalo na kapag nagustuhan nito ang tao na yon. Ayon sa kanya, may ilang lahi ng engkantong nagpapakita sa ilog. Una, ang tinatawag na putian. Ang mga uri ng engkanto na ito ay pala kaibigan. Hindi sila nananakit hanggat hindi ginagawa na masama. Ikalawa ay ang pulahan. Mga uri ng engkanto na mapaglaro. Mahilig silang paglaruan ng kung sino man na kanila magugustuhan. At ang pangatlo ay ang engkantong itim. Ito ang mga uri ng engkanto na mapanlinlang. Sila din ang uri ng mga nilalang na kagaya ng engkantong pula ay mapanakit. At kadalasan ay pinapatay nila ang kanilang biktima. Kung hindi man nila pinapatay, kinukuha nila ang mga ito at inaalipin. Maliban sa kababalagan, minsan din kaming nakaengkwentro ng krimen na ginawa mismo sa ilog na yon. Nakikinig naman kami sa bawat pangaral ng aming magulang. Pero minsan, sadyang may katigasan din naman ang aming kukote. Paulit-ulit kaming sumusuway sa mga bili ng aming magulang. Makapagtampisaw lamang sa ilog nun. Palagi namin itong ginagawa at wala namang nangyayaring masama sa amin. Nagbabaon kami ng panloob para may pabalik kami pagkatapos naming magtampisaw. Ginagawa lang naman namin ang maligo kapag mababaw ang tubig pero kapag malalim na, hindi na kami sumusubok pang maligo nun. At talagang hinihintay namin na matapos ang ulan bago tumawid sa ilog. Malawak ang ilog ng Suwagi. Hindi basta-basta makatawid sa kabilang bahagi. Kaya kailangan ni laging may kasamang matanda kapag tumatawid at malalim ang tubig nun. Isang araw, habang pauwi kami galing sa eskwelahan, may naabutan kaming tumpok ng tao sa ilog. May kasama pang mga reporter ng radyo at patrol ng pulis. Ayon sa isang mama na aming napagtanungan, may nalunod na bata sa ilog kanina ng tanghali. At hanggang ng mga oras na yon, hindi pa rin nakikita ang katawan ng batang yon. Nandun pa rin ang albularyo na si Manong Indo kaya lumapit kami sa kanya. Nagtanong kung ano ang nangyari sa bata. Sinabi nito na sa bahay na lamang kami ito kakausapin. Abala kasi ito sa pagpapatunog ng kawayan na ayon sa mga nakakaalam, isang uri ng pagtawag sa kaluluwa ng nawawalang bata. Nakita ko si tatay na dumating sakay ng balsa. Kagad akong lumapit sa pangpang para tawagin siya. Pagkita nito sa akin, tinanong niya kung saan na sina Rami at Troy. Lumapit naman ang dalawa. Kagad kaming pinasakay sa balsa at itinawid na sa kabilang ilog. Dumiretso na kayo ng uwi ha. Huwag nang huminto sa kung saan-saan. Bili ni tatay nun. Tumango naman kaming tatlo. Dahil sa nangyari ay nakaramdam kami ng kaba nun. Unang beses na masaksiyan namin ang ganong pangyayari.
kahit hindi pa nakita ang katawan ng batang nalunod dahil bakod lamang ang pagitan ng bahay naming tatlo. Napag-usapan namin na makikinig kami ng balita sa bahay ni Rami. May radyo kasi sila, samantalang kami wala. Sa kanila kami nakikinig ng balita at maging ng paborito naming katatakotang drama. Tuwing takip silim yun. Yun ang mundo mistiko at orasyon. Pagdating sa amin ay nagkasundo kaming tatlo na sabay-sabay ng mag-igib ng tubig. Araw-araw na gawain ang pagkagaling sa eskwela. Alam to ng mga batang 90s. Kung hindi pag-igib ng tubig ay paghanap ng kahoy. Dahil sa nasaksiyan sa ilog, minadali namin ang mag-igib noon na ikinatuwa naman ni nanay. Nang matapos na ako makapag-igib at nalagyan ng kahoy ang aming abuhan, nagpaalam na ako kay nanay na pupunta ako sa bahay nila Rami para makinig ng balita sa radyo. Pinayagan naman ako ni nanay. Dali-dali akong tumakbo papasok sa kabilang bakod noon. Pagdating ko sa bahay ni Rami, naroroon na si Troy. Nakapwesto na ito sa upuan na kawayan sa labas ng bahay na siyang lagi naming tinatambayan. Maya-maya pa, lumabas na si Rami bitbit ang kanilang debateryang radyo. Nagtataka naman si Tia Malin, ang ina ni Rami. Anong nangyari sa inyong tatlo? Wala pang 6:00, mamaya pa yung mundo mistiko. Pagpupuna nito sa amin. Sumagot naman kami ng balita ang hanap namin tungkol sa nangyari sa ilog noon. Papakinggan lang po namin kung nakita na yung nalunod na bata sa Sugagi, Nay. Pangangatwira ni Rami noon. Nagulat naman ang ginang. Hindi nito alam na may nalunod na namang bata sa ilog. Doon na namin kinuwento na naroroon rin si tatay na tumutulong sa paghahanap sa katawan ng bata. Kung kayatang sana ay pakikinig namin ang balita. Nauwi sa pangangaral ng nanay ni Rami. Wag na wag umano kaming magbigay ng kumpiyansa sa ilog. Sinabi rin ito na wag kaming maghiwa-hiwalay sa pagtawid. Palagi naming kilalanin ang aming mga nakakasabay sa ilog noon. Tumangulang kami. Pinihit na ni Rami ang pihitan ng radyo at nagsimula na kaming makinig sa mga binabalita. Sa isang istasyon ay doon nagbabalita ng tungkol sa batang nalunod. Hindi pa rin nila nakita ang bata hanggang sa mga oras na yon. Kung kaya't maging kami na nakikinig ay nandismaya na rin. Ilang sandali pang nakalipas. Dumating na si tatay. Tinawag niya ako para umuwi kaya tinanong ko siya kung totoo na hindi pa rin nakikita ang nalunod na bata. Umiling lang ito. Patunay na hindi pa. Sabi ni Manong Doming baka mamayang gabi pa yon isa sa uli ng nilalang. Kaya kailangang bantay ng ilog. Baka tumaas ang tubig at mailulutang ng katawan ng bata. Saad ni tatay nun. Nagpaalam ako sa dalawa kong kaibigan na sasama na ako kay tatay pa uwi. Tumango naman ang mga ito. Maging si Troy ay nagpaalam na rin na uuwi na. Pagdating sa bahay, tama lang na malapit nang matapos sa pagluto si nanay. Kaya nagtulong na ako sa paghahanda ng lamesa. Habang kumakain, nagpaalam si tatay na pagkatapos ng hapunan, babalik siya sa ilog para tumulong ng paghahanap sa nalunod na batang yon. Pumayag naman si nanay. Pagkatapos namin maghapunan, ay siyang pagtawag naman ng tatay ni Rami. Dali-daling umalis si tatay para sumama na dito pabalik sa ilog. Ako naman ay ginawa ang takdang aralin ko para makatulog na maaga. Habang gumagawa ng takdang aralin, nakakarinig kami ng mga paguni sa labas. Hindi ko naman maintindihan kung ano ang huni na yon. Kaya hindi ko na rin pinapansin. Animoy huni ng hayop ang tunog nito. Yan bang pinagsama-sama mga hayop na sari-sari? Nakakakilabot at nakakapanindig balahibo kapag pinapakinggan ng maigi yon. At para hindi ko marinig ang nakakakilabot na huni na yon, tinakpan ko ng bulak ang aking mga tenga nang tumahimik ng paligid. Agad kong niligpit ang aking mga libro at papel. Pagkatapos ay dali-dali na akong pumasok sa silid kung saan kami natutulog ng aking kapatid. Mabuti na lamang at mahimbing na itong natutulog pagpasok ko. Kagad na rin akong nahiga sa tabi nito. Kinabukasan
4:30 pa lamang ng umaga. Ginising na ako ni nanay. Bumangon ako para maghanda na ng aming makakain sa agahan. Kanin lamang yun. Nilagang kamote at inihaw na tuyo. Nasa pagkainan naman na si tatay nang matapos ako sa pagluluto. Nakangiti itong nakatingin sa akin kaya nagtaka ko kung ano ang dahilan. Akala ko anak, mga babae lang yung marunong sa kusina. Ikaw din pala. Napakamot na lamang ako ng ulo sa sinabi niyang yon. Bihira lang kasi itong ama ko na pumuna ng kilos namin sa bahay. Tay, nakita na po yung nawawalang bata. Umiling naman ito ng kanyang ulo bago bumuntong hininga. Pagsapit ng 6:00, niyaya ko na siyang umalis na. Ihahatid niya kaming tatlong magkakaibigan para makatawid ng ilog nun. Habang sumasakay sa balsa pagtawid ng ilog, may nakita akong gumagalaw sa gilid ng ilog sa kabilang parte ng pangpang. Tila ba gumagapang paakit ng ilog yon? Tinuro ko yun kay tatay. Tay, tingnan mo! Nang tinukod niyang balsa palapit sa lugar, nakita namin ang batang babae na naghihikaos na umaakit sa pangpang ng ilog. Dali-daling tinukod ni tatay ang balsa palapit sa batang yon. Nang malapit na kami dito ay kaagad naming tinulungan itong makasampa sa balsa. Huwag mo siyang bitawan, Mara, wika sa akin ni tatay. Inutusan ako nitong kunin ng jacket niya sa bag para ipasuot sa nanginginig na bata nun. Dinala namin ito sa may pinakamalapit na bahay ng pangpang. Pinainom nila ang bata ng maligamgam na tubig. Pinabihisan na rin ito ng may-ari ng bahay. Dahil kailangan pa namin tatlo na pumasok sa eskwela, pinauna na kami ni tatay. Habang nakikinig kami sa aming guro ay nakita namin na dumaan na ang sasakyan ng mga pulis. Kaya naisip ko na siguro, dun sila pupunta sa bahay na dinala namin sa batang babae. Kinahaponan, nagmadali na kaming makauwi. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa batang babae na nasagip namin sa ilog. Pagdating sa lugar, tahimik na. Wala nang ibang tao maliban sa ama ni Troy na nakatokang sumunod sa amin. Dali-dali kaming sumakay sa balsa para makauwi na. Nang makatawid sa ilog, dumaan naman kami sa lugar kung saan kami nangunguha ng kahoy. Basta, kaming tatlo magkakasama ay marami kaming naiisip na gawin sa daan at karamihan sa naisip namin ay mapapakinabangan din sa bahay. Kagad naman kaming umuwi nang nakarami na kami ng panggatong. Pagdating sa bahay, nakita ko si tatay na nakatanaw na sa daan kung saan ang aming daanan pa uwi. Nang makita ko nitong paparating na at may dalang kahoy, napanatag ng loob nito. Nagmano naman ako sa kanya matapos kong mababa ang mga kahoy na aking dala. Huwag ka nang mag-igib, nakapag-igib na ako kanina, sabi ni tatay. Pumasok na lamang ako sa bahay at naglinis ng katawan bago bumalik sa bahay para pagputuli-putuli ng mga dala kong panggatong. Nakipagkwentuhan naman ako kay tatay noon. Tinanong ko sa kanya kung ano na ang nangyari sa batang babae na nasagip namin kaninang umaga. Sabi ni tatay, hindi umano nagsasalita ang bata. Tila ba na trauma ito sa nangyari sa kanya? Nagtataka lamang siya gawa ng sumiksik ang bata sa kanya nang makita nito ang asawa ng babae na tumulong sa amin. Tila ba may takot ang batang babae sa lalaki na yon. At ang bahay malapit sa pangpang ay hindi namin kilala dahil bago pa lamang nakatirik ang bahay na yon doon. Kaya kaninang umaga lang din nakilala ni tatay ang mga mag-asawa na sina Nena at Cardo. Ayon kay tatay, takot na takot ang batang babae sa lalaki na asawa ni Nena. Sumiksik nga ito sa tagiliran niya. Nakita niyang tinitingnan ng lalaki ang bata pero dumagsa ng maraming tao noon. Dumating din ang magulang ng bata na napag-alaman ni tatay na taga-kabilang barangay. May mga pulis, taga-media na dumating. Pero dahil sa lalaki na nasa harapan ni tatay at ng bata noon, ayaw bumitaw ng bata kay tatay. Kaya si tatay na mismo ang umakay sa bata papunta sa magulang nito. Nang may bigay na ni tatay ang bata sa magulang niya, doon na ito magulgol ng iyak. Tinanong nila ang bata kung anong nangyari pero
Hindi ito sumasagot. In-interview naman si tatay ng mga pulis kung paano niya nakita ang bata. Sinabi naman ni tatay kung paano nangyari yon. Madami pang tinanong ang tagapagbalita sa kanya. Nasagot naman niya ito ng maayos at maging ang katanungan ng mga pulis. Kinagabihan, narinig namin ang pagtahol ng aming alagang aso. May narinig kaming umiikot sa bahay. Hindi naman namin masasabing aswang o kung anuman dahil wala namang kakaibang amoy at mga huni na palatandaan na merong ganon. Magpaganon pa man ay hindi tumitigil sa pagtahol ang aso. Kaya kinuha ni tatay ang kanyang baril. Binuksan ni tatay ng konti ang bintana. Nagpaputok yon. 2 beses niyang pinaputok ang kanyang baril bago tuluyang nanahimik ang paligid. Kinabukasan, Sabado, wala kaming pasok. Kaya nasa sityo lamang kami. Gumagawa ng gawaing bahay at tumutulong sa taniman ng aking ama. Ang taniman, mga 300 metrong layo sa bahay. Sumapit ang 9:00 ng umaga. Dumating si nanay at may kasamang mga pulis. May kasama itong taga-barangay at taga-radyo. Tinanong nito si tatay kung pwede daw ba nila akong ma-interview. Pumayag si tatay pero nagtataka ito kung anong nangyari. Bakit bumalik ang mga pulis at bakit kailangan akong ma-interview nun? Sir, ginahasa ang bata. At ang tinuro niyang gumahasa sa kanya, yung lalaki na may-ari ng bahay kung saan niyo siya unang dinala. Wika ng investigador na pulis nun. Nagulat kami syempre. Kaya kami pumunta dito para sabihin kayo na kung maaari. Lumikas muna kayo dito sa lugar. Doon muna kayo sa bayan malapit sa istasyon namin para mabigyan kayo ng proteksyon. Nagtaka naman kami kung bakit kami palilikasin. Yun pala, nakatakas ang salarin. Binalikan nila ang bahay ng mga ito kinamagabihan pero wala na ito sa bahay nila. Tanging ang asawa na lamang nito at mga anak ang naroroon. Halos hindi din ito makapaniwala sa ginawa ng kanyang asawa. Ayaw ni tatay na umalis kami sa lugar. Bago lang dito yung tao na yun, sir. Kahapon ko lang nalaman ang totoong pangalan nila mag-asawa. Siguro wala pang kalahating taon na nakatira yung pamilya na yun dito. Sagot ni tatay. Ayon naman kay tatay ay kaya niya kaming proteksyonan laban sa nag-iisang manyakis na kriminal. Sinabi pa nito sa mga pulis na maaari pa kaming tumulong sa kanila. Mabigyan lamang ng hustisya ang kaawa-awang bata. Dahil doon, tumango na lamang ang mga pulis. Sinabi rin ng mga ito na babalik-balik lamang sila sa lugar namin. Baka bumalik yung lalaking yon. Pumayag naman si tatay. Sinimulan naman akong tanungin ng reporter kung paano ko nakita ang biktima. Binanggit ko lahat ng yon. Habang nagsasalaysay, nagsusulat naman ng reporter at ang pulis. Paulit-ulit ang kanilang pagtatanong kaya nakulitan na ako sa kanila. Dalikas na madaldal sinabi ko sa mga ito na, kanina pa ako sagot ng sagot, sir. Binabaliktad mo lang naman yung mga tanong eh. Napakamot na lamang sa ulo mga pulis. Humingi ng paumanin si tatay sa kanila. Hinawakan na lamang ako ng investigador sa ulo at ginugulo ang buhok ko nun. Diretso ang sagot ng anak mo, Manong. Kahit binabali-baliktad ko yung tanong ko. Ito yung patunay na nagsasabi kayo ng totoo. Wika ng pulis nun. Kumunot ng noo si tatay sa sinabi ng pulis. Huwag kayong magtataka, Manong. Normal lang namin itong ginagawa sa mga taong nakasaksi ng isang krimen. Sinisigurado namin na ganun pa rin ang sagot at walang nagbago sa kanilang salaysay. Dahil doon ay tumango na lamang si tatay. Pinaalalahanan kaming muli ng pulis na mag-ingat. Maging kami mga bata. Baka kasi umano armado ang sospek. At dahil sa pagtulong namin sa biktima ay baka balikan kami. Tumango si tatay. May takot akong nararamdaman nung una. Pero nang makita ko ang itsura ni tatay na determinado itong manatili kami sa lugar, nawala ang takot ko. Hindi kalaunan, kumalis na ang pulis at media. Si tatay naman ay nagsabing ayusin namin ang bakod sa likod ng aming tahanan. Hindi kasi maayos ang bakod sa likod na bahagi doon kaya sa taniman pa lang nag-ipon na kami ng kahoy. Hindi na kami nagpaabot ng hapon sa taniman.
Umuwi kami sa bahay ng 2:00. Gusto ni tatay na masimulan na ang paglagay ng poste ng bakod kaya inaabutan kami ng hapon bago natapos ng pagbungkal at paglagay ng poste na yon. Kinabukasan, muli naming tinutukan ang pagbabakod kaya hindi man lamang ako nakapunta sa mga kaibigan ko. Kinahapon na noon, pumunta sa bahay namin ang tatay ni Troy. Tinanong nito kung nakapunta si Troy sa amin. Kaninang umaga pa kasi nawawala si Troy, pre. Sinama ko kanina sa bayan para mamalengke. Dumaan ako kay na kumparing Milong. Nagkayayaan kaming uminom kaya pinauna ko siyang umuwi. Kala ko nakauwi na pero wala siya. Hindi rin naiuwi ang mga pinamili namin. Nalasing ako kaya nakatulog ako. Ginising ako ni Belen dahil wala pa si Troy. Mahabang salaysay ni Mang Nasyo. Nag-alala kami sa sinabi ng tatay ni Troy. Kaagad akong pumunta sa bahay nila Rami. Wala din doon si Troy. Naabutan ko pa ang kaibigan ko na nakikinig sa balita. Narinig ko pa doon na nahuli na umano ang lalaki na gumahasa sa batang nasagip namin sa ilog. Nawala ang takot sa dibdib ko patungkol doon. Yun nga lang, nawawala ang isa kong kaibigan. Sinabihan ko si Rami na nawawala si Troy. Hindi siya nakauwi sa kanila simula pa kaninang umaga. Baka naman niloloko mo lang ako, Mayo. Mukha ba akong nagloloko lang? Maya-maya ay dumating si tatay at Mang Nasyo. Siya na ang nagsabi sa kanila kung ano ang nangyari. Napabuntong hininga naman ang ama ni Troy at si tatay naman ay nagsasabi na sa kanila na sunduin na nila si Manong Indo. Sinabihan ako ni tatay na umuwi na sa bahay. Siya naman ay pupunta sa bahay ni Indo kasama ang tatay ni Troy at Rami. Sir Seth, nawalan ako ng tiwala kay Manong Indo noon dahil sa nangyari sa batang babae na ginahasa sa ilog. Ang sabi niya kasi diba, kinuha ng engkanto yung bata. Yun pala ginahasa. Malungkot akong naupo sa upuang kawayan kung saan madalas kaming tumatambay kasama ng dalawa kong kaibigan. Ilang sandali ang nakalipas. May lumapit sa akin ng isang babae. Mahabang buhok nito. Nakasuot ng kulay dilaw na damit. May kwintas na kulay dilaw. Napakaganda ng ngiti niya. Ikaw si Mario. Kailangan ka ng kaibigan mo. Kailangan ka ni Troy. Tinanong ko ang babae kung nasaan si Troy. Nasa tribong pula. Kailangan mo siyang masundo bago pa mahuli ang lahat. Nagpaturo ako sa babae kung nasaan ang daan papunta doon sa tribong sinasabi niya. Tinuro nito sa akin sa pinaka-entrada ng kanilang kaharian ay nasa tawid umano ng ilog. Pero maaari umano kaming dumaan sa isang malaking puno ng bignay na nasa gilid lamang ng daan papunta sa ilog na yon. Walang pagdadalawang isip naman akong sumama sa babae. Sinundan ko ito hanggang makarating kami sa puno ng bignay. Pagdating sa kinatatayuan ng puno, ikinumpas ng babae ang kanyang dalawang kamay. Kasunod nito ay ang pagbitiw niya ng 3 salita na hindi ko maintindihan. Pero nakita ko kung paano nagkaroon ng ilaw sa punong yon. At doon kami dumaan. Puro kadiliman lamang ang nakita ko pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nang walang ano-ano, may naaninag na akong liwanag. Ilang saglit pang maglalakad ay may nakita akong isang baryo. Yung mga naninirahan doon, nakasuot na mga damit na tila bagawa sa dahon ng saging. Hanggang dito na lang ako, Mario. Hindi kita pwedeng samahan papasok sa lugar na yan. Mahigpit na ipinagbabawal sa amin na makialam sa kung ano man aktibidad ng bawat tribo. Wika ng babae. Kasunod nito ay ang pag-abot niya sa akin ng 2 supot. Sinabi ng babae na gamitin ko ang laman ng supot para ipagtanggol ang aking sarili kung malagay ako sa panganib noon. Sa paglalakad ko palapit sa entrada ng baryo, nakita ko si Troy na nakaupo lamang sa tabi, nanonood sa mga nilalang na nasa harapan ng mga ito. Tol, huy! Tawag ko sa kanya na siya namang nagpalingon sa mga nilalang na nasa paligid noon. Lumingon na rin si Troy sa akin noon. Nakikita kong gusto na nitong umiyak.
Nilapitan ko si Troy. Hinawakan ko ito sa kamay. Niyaya ko na itong umuwi pero ayaw pumayag ng isang nakatira doon. Hindi ko mawari kung ano ang itsura niya. Ayon sa nilalang, natalo si Troy sa larong bugtong kaya mananatili siya ron. Nagtataka ako kung paano siya natalo dahil magaling yon. Paano ka natalo, Troy? Hindi pa magaling ka sa bugtong? Ibang klaseng bugtong naman yung tinanong nila. Yung mga wala naman sa lugar natin. Maya-maya ay niyaya akong makipaglaro ng nilalang pero umayaw ako noon. Hindi ako pumunta dito para makipaglaro. Pumunta lang ako dito para sunduin yung kaibigan ko. Sagot ko sa lalaki. Nakita ko nagbago ang itsura nito. Naging isa itong hayop na hindi ko mawari kung ano yon. Natakot si Troy pero hinawakan ko ang kamay niya. Mabilis na hinila palapit sa akin. Kasunod nito ay ang pagdukot ko sa bulsa ko sa bagay na binigay ng magandang babae. Isinaboy ko yun sa kaliwa at sa kanang bahagi ng dinaanan namin. Nakakamangha dahil hindi nagagawa ng mga ito na makalapit. Puro galit na pagsigaw lamang ang aming naririnig. Tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa pintuan ng kanilang sitio. Pero pagdating namin sa pintuan, biglang nagkaroon ito ng harang na hindi namin mabuksan. Tol, kain natin itong akyatin. Bilis na, akyat na. Tumakbo na kaagad tayo palayo. Patuloy kami sa pag-akyat nun. Hanggang makatalon na kami sa kabilang bahagi ng lugar. Gusto pa sanang humabol at umakyat na mga nilalang palapit sa amin pero sinaboy ko sa kanya ang panghuling dakot na natira sa binigay ng babae. Umaangil na umatras ang nilalang hanggang sa tuluyan na akong makatalon sa bakod papunta sa kabilang bahagi. Nakita ko si Troy na naghihintay sa ilalim ng isang puno at ang puno na yon ay palagi naming dinadaanan pauwi sa aming lugar. Nilapitan ko siya kinausap pero hindi ito makapagsalita. Pilit itong sumisenyas pero wala akong maintindihan. Sumigaw ako ng saklolo dahil nakikita kong nangihina na si Troy. Tinatawag ko si Tatay at Rami hanggang sa nakaramdam na lamang ako nang may tumatawag sa pangalan ko at yumuyugyug sa katawan ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, wala na si Troy. Nasa kwarto ako noon. Si nanay naman ay umiiyak habang niyayakap ako. Nagugulan ako sa nangyari kung paanong nasa bahay na ako at nakahiga sa higaan. Humingi ako ng tubig gawa ng uhaw na uhaw ako noon. Na makabawi, hinanap ko si Troy. Sinabi ni nanay sa akin na nakauwi na si Troy. Nakita ito ng albularyo sa may puno ng bignay. Ginagamot siya ng albularyo dahil hindi siya nagsasalita at nangihina ito. Tumingin ako sa labas at nakita kong mataas ng sikat ng araw. Nagtanong ako kung anong oras na. 12:00 umano ng tanghali. Araw na ng Martes. Magdadalawang araw na akong natutulog. Na maging ako man ay hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari at wala na rin akong matandaan. Hanggang sa nakakapagsalita na si Troy, muli kaming nakabalik sa eskwela. Tinatanong kami ni Rami kung anong nangyari sa aming dalawa. Pero wala kaming maisagot dahil pareho kaming walang maalala. Hanggang sa nagbinata na kami at nakapunta sa ibang lugar. Napadpad ako sa Manila. Pinalad na makapagtrabaho sa isang pabrika ng mga tela. Dito na rin ako nakapag-asawa at nagkaanak. Si Troy naman ay nabalitaan ko na nagtatrabaho sa siyudad ng Iloilo bilang isang gwardya. Naiwan si Rami sa amin dahil mas pinili nito maging magsasaka. May isang pangyari sa buhay ko na siyang nagbalik sa lahat ng memorya ko nung kabataan ko. Edad 30 na ako nang nagbakasyon kami sa lugar kung saan ako lumaki. Kasama ang aking asawa at isang anak noon. Nagtagal kami ng 2 linggo sa lugar. Dahil natuon ang aming bakasyon sa linggo ng mahal na araw. Araw ng muling pagkabuhay at ikalawang araw din bago matapos ang aming bakasyon. Naisipan naming maligo sa ilog. Dahil sa mababaw naman ng tubig kaya inisip namin na hindi naman delikado. Marami kaming pumunta at naligo. At dahil maraming isda sa ilog na yon ay naisipan kong manisid. Hindi naman kalaliman ang sinisid ko na yon.
Pero bigla akong pumailalim sa tubig sa hindi ko malamang dahilan. Hirap akong makalangoy at para bang may humihila sa akin pailalim. Nakita ako ng kapatid ko na hirap sa pagkampay ng aking kamay at nakainom na ako ng tubig kaya dali-dali niya akong nilapitan at sinagip nun. Nakabalik kami ng Manila at muli ako nakapagtrabaho. Pero magmula nun, unti-unti nang bumabalik sa alaala ko ang nangyari sa amin ni Troy. 2 taon ang lumipas bago namin naisipan na muling magbakasyon. Tinaon kong muli sa mahal na araw para tumagal ng 2 linggo ang bakasyon. Pero nagulat ako sa aking nadatnan. Patay na si Troy at kasalukuyan ng kanyang lamay nang dumating ako kasama ang aking asawa at anak. Ang masaklap pa, kagaya ko ay nalunod rin ito sa ilog. Ayon sa kanyang asawa, linggo ng tanghali ay pabalik na sana ito sa syudad para magtrabaho. Kinabukasan, medyo may kalaliman ng tubig kaya gumamit ito ng balsa. Siya lang naman umano mag-isang tumawid dahil pwede namang iwan ang balsa sa kabilang bahagi ng ilog. Sasakyan ng mga tatawid mula sa bayan. Ang buong akala ng kanyang pamilya ay maayos siyang nakabalik sa syudad. Kaya walang nakakaalam na nalunod si Troy sa mismong araw na yon. Kinabukasan pa nila ito nakita nang ihahatid na ni Rami ang kanyang anak papunta sana sa eskwelahan. Nakita niya ang bag ni Troy na nasa balsa. Sumagi ang balsa sa nakaharang na puno ng niyog na natumba sa ilog kaya hindi ito natangay ng agos palayo. Pero tanging ang bag lamang ni Troy ang kanyang nakita nun. Ipinalam niya yun sa asawa ni Troy. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa barangay para mahanap ang nawawalang kaibigan. Nahanap naman nilang katawan ni Troy bago matapos ang araw na yon. Nakasiksik ito sa mayayabong na damong ligaw na nasa pangpang ng ilog at wala ng buhay. Lumalaki na rin ang tiyan at nangangamoy na rin ito. Malungkot ang naging bakasyon ko ng taong yon. Ganun pa man, nasamahan ko pa rin ang aking kaibigan at naihatid sa huling hantungan. Ilang trahedya ng pagkalunod pang nangyari bago napatayuan ng tulay ang bahagi na yun ng ilog. At ang huling uwi ko sa lugar ay nung namatay na ang aking mga magulang dahil sa katandaan. Doon pa rin nakatira si Ramit ang kanyang pamilya. Pero simula nang inilibing ang aking magulang ay hindi ko na nagawa makapagbakasyon sa lugar. Hanggang bayan na lamang dahil sa mismong bayan ng Haniway nakatira ang aking kapatid at ang kanyang pamilya.